Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ni Senate President na parehas sila ni ayaw din po ni PBBM na minimenos yung mga senador o yung Senado. Ayaw niya yung PI, ayaw niya yung Chacha na joint yung kasi yung laman ng PI yung isa na lang yung joint na yung pagboto ng Senado at HOR. Sa madaling salita, mawawalan po ng silbi yung Senado dahil magiging katumbas na lang sila na isang congressman. 300 plus yun eh. Yung mga congressman, sila 24 lang. Kakainin lang po sila. Yun po yung pinakalaman ng PI. Mismo yung PI, hindi po yan interparliamentary courtesy. Wala pong interparliamentary courtesy dyan. At kung napapalabas po ng Senado na kayong mga congressman, ang dahilan na o kayo ang may pasimuno niyang PI na yan, na yun po ang nakikita ng mamamayan, hindi na po namin kinakailangan ng ebidensya. Nauna na po yung mga ebidensya sa amin. Sinabi po yan ni Lagman, pinatunayan po yan ni Jam Magno at saka nito ni si Mike Abe. Pinatunayan po nila na totoo yung mga ako sa vote buying kundi incentive. Samantalang man, hindi naman daw bayad yung 100 pesos o 150 pesos kundi pamasahe lang. So sila mismo umaamin na totoo. Yung mga vlogger na supportive sa inyo. Imbis na makatulong dahil sa hina ng kukote. May kape! Hindi ganong kasarapan yung aking kape ngayon dahil na ako hindi na po ako nagti-3-in-1. Kape na lang, wala nang asukal, wala nang gatas. Okay, punta na po tayo. Sabi po ni Big Man Drilon at saka ni Tito Soto na pakialaman na po ng Pangulo pagbatiin. Sa tingin kaya nga nag-away lalo yan nung kinausap ni Pangulong BBM. Para nakakasanayan na po namin dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung taga saan kayong dalawa. Warrant of arrest ni Digong nirelease na, sabi ni Mark Lopez. Alam niyo po si Mark Lopez? Una kasi meron akong hinala dyan kay Mark Lopez. Lagi na, hindi ko po kinakadya 30 yan. Kaya lang, siya na wala na siyang pakialam, basta makauna lang. Ganun po yun. Total, kanina pa sagot na sagot yan eh. Maghintay lang po kayo, hindi po tayo nagpapatiuna. No? Pag meron na po, tsaka po tayo magre-react. Kasi gusto niyo na ako mag-react eh. Baka kayo din yung nagpapasa. Alam niyo po, ganito po, no? Ingat po tayo mga vlogger. May mga nakikinig pong vlogger dito. Marami po nagpapadala ng mga, anong tawag dyan? Ng mga kwento, no? Sa akin lang po, araw-araw eh. May mga nagpapadala po ng video, may mga nagpapadala po ng impormasyon, no? Kung lahat po yun ay ginagawa ko pong topic, yari na po, wala na pong manonood sa akin. Ang pinahalagahan ko po rito, kahit papano, yun pong binabalita natin rito ay kumpirmado na, no? Hindi po tayo nagpapakaya nga huli sa impormasyon tayo, okay lang. Okay? Kaya tigil na po muna yan. Yung kasasabi nyo na meron ng warrant of arrest, meron ng warrant of arrest, meron ng warrant of arrest. Tsaka nyo na po ako pag-reactin pag na meron na po talaga. Nakakailan na po yan si Mark Lopez. Tansya ko dyan, pinadadalan niya ng mga unverified information. Napansin nyo ba? Siya lang yung ganun lang po yun eh. Mahirap pong pangatawanan yan. Lalo na mainit po sa amin ang lahat. Naintindihan nyo? Gusto nyo po ba magpatiuna ako? Ibalita ko yung wala kong impormasyon? O di ikaw, dun kayo sa mga una sa impormasyon, wag po kayo rito. Kung yun lang po ang gusto nyo, yung una-una, hindi po ako una sa impormasyon. Pasensya na po kayo. Iba pong vlogger yung gusto nyo, yung nagpapaunahan. Ako po, gusto ko po, pinangangalagaan ko na dito, sinusuri po natin yung totoo na. Kung may warrant of arrest na, di, tsaka natin talakayin. Di po ba?
Dapat tinatanong nyo rin doon sa sinasabi niyo Mark Lopez. Bakit hindi siya nagpapakita ron pag may mga Duterte event? Yun po mga tanong dapat nyo rin para unawain nyo rin. Hindi yung kami yung pinag-ano nyo. Okay na tayo. Pwede na tayo rito sa inyo pong i-insist na yung tinatalakay na yun yung tatalakayin ko. Di po ba? Okay, punta na po tayo rito. Mga pro-China vloggers daw, sabi ni Katrina na Enrile. Alam po ninyo, kayo po ay tao ng gobyerno, no? Ma'am Katrina Enrile. Kayo po, kasi alam ko kung bakit ganyan eh. Magagaling po yung mga Duterte vloggers. Kapani-paniwala po yung mga sinasabi. Ito in general na natin mas magaling po yung mga Duterte vloggers kaysa sa mga naiwans na BBM vloggers. Di po ba? In general. Kumbaga yung mga pinakasikat nila ng BBM vloggers, BBM and Tambaluslos vloggers, mas magagaling yung mga sikat na, hindi ako, wag niyo na ako sama. Kasi henyo ko, iba yung kategory. Sa mga sikat-sikat lang, mas magagaling yung mga sikat na Duterte vloggers kaysa sa mga sikat na BBM vloggers. Kaya po, para mamenos po, kasi kung vlogger versus vlogger, nunungkulan eh. Pwede naman po talaga nila, kung paramihan po ng vlogger, baka mas marami pa vlogger nila eh. Pero ito po, mas marami po yung viewership ng mga Duterte vloggers eh. Sa mga sikat po, sa mga sikat lang, hindi po kami kasama. Ibig ko sabihin, sila Banat Bay, sila Sas, sila Atty. Trixie, to si Maharlika, no? Kumpara nyo sa mga viewership ng mga BBM vloggers, talagang mas marami. So, ang nakikita ko dyan, yung ginagawa po nila, dinidiscredit itong mga vloggers ni Duterte. Para nga naman, kasi pag diniscredit nila yung mga vlog, kaya pala ganyan magsalita yan kasi mga binabudgetan pala ng China. Alam niyo yun, yung kinukuha pa rin nila yung pro-China, yung mga anti-China, gano'n, no? Kaya lang napaglausan na po kayo eh. Napaglausan na po kayo, Madam Cristina Enrile, no? Napaglausan na po kayo na hindi na po kinakagat ng tao yan. Kung papansinin niyo po, yung atake po nila kay BP Sara na pro-China, wala pong talab, no? Wala pong talab yan pagdating po dito sa mga survey. Kasi kitang-kita po na number 1 pa rin si BP Sara sa mga survey. Ngayon po, kalalabas lang. Ito po, latest to. Una tayo dito sa balita rito, no? Kalalabas lang po na number 1 na naman si BP Sara dito po sa mga pinakasikat. Ito po, Okta Research. BP Sara Duterte ang may pinakamataas na performance rating sa top 4 officials ng bansa batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research. Ayan po. So, mas mataas po siya rito kay Pangulong Marcos. So, yung mga hindi na pumuubra yan. Baka sabihin lang kasi na pro-China kasi yan. Pro-China yan sila Sasot. Ito sila Maharlika, mga pro-China yan. Kaya hindi dapat panoorin yan, no? Yun yung hindi yung mga sikat, yun yung gusto siguro nila sabihin. 'Di ba? Kaya nga in general niya sinasabi na si Andanar dahil nagtatrabaho siya sa China Network, siya yung nagpapasweldo dito sa mga to. Ako, ang payo ko lang, no, Madam Katrina, nasa gobyerno po kayo. Hindi ko naman po pagdududahan, Enrile kayo. Malamang marami kayong intelligence. Di ba? Pwede nyo naman po, kung talagang gusto nyo silang sirain, imbitahan nyo sila. Meron naman siguro kayong clout dyan sa Kongreso. Para magkaalaman na po. Sama na rin natin si Pulong. Kasi walang katapusan yung 51 billion ni Pulong. Nagtataka nga ako, walang gustong mag-imbestiga sa inyo. Mahihilig po pareho sa investigasyon ng HOR. Sabi nga sa inyo, yun lang sinabi ni Ka Eric na merong budget na travel budget si Martin. Inimbestigahan nila. Ito pang 51 billion. Magkano ba yung budget daw ni Martin? Wala pang 2 billion yun. Inimbestigahan yun eh. Ito 51 billion. Ano po ang katotohanan? Wala naman po kasi silang sinasabi na katiwalian. Ganun po nila kasi tayo tinitig ng mga Pilipino ngayon eh. Walang katiwalian. Basta sabihin mo lang na may napunta dyan sa Davao na 51 billion. Aangal na yung mga tao, siniwala. Pero pag lumabas ang survey, number 1 si Sara Duterte. Number 1.
tuwan-tuwa sila eh. No? Yung kinakantsawan nila meron po survey dito na pinapakita. Ito, 59% satisfied with Marcos admin. O, kita nyo na. Satisfied naman pala yung 59%. 59%. Tapos kakantya, okay lang yun eh. Ibig sabihin, pinalalabas nila, majority ng tao satisfied. Ano yung sinasabi nyo na ayaw na ng tao kay ano? Tignan nyo nga si Sara, babanat pa sa mga Duterte. Alam niyo po, ipagmalaki nyo lang kung 59% si Bongbong Marcos, ipagmalaki nyo lang. Alam niyo kung bakit? Huwag nyo na idadama yung Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, nung huling survey niya, 81%. Napakalayo po ng 59% sa 81%. O pag At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.